and share natin sa cafe natin, um, paano po yun yung mga personal? Yan. Paano ba natin o inyo po, ano po ba ang dealings niyo with that, with the Lord? Kapag ang bigat nito, ng personal na 'to, pero at this time naka-ano ako, assigned ako to lead the worship or Hmm. to, play the guitar. Ano po yung mga puwede natin i-share sa cafe na Ma-share ko lang sa experience ko ngayon dahil nga may bagong chapter ako na kinakaharap ngayon. May bilin talaga yung doktor ko na hindi talaga muna ako daw mag-ministry, parang hindi nga muna ako magbiyahe-biyahe. So, ano yun, medyo mabigat yun sa akin. Sabi ko nga kanina, hindi talaga laging magaan ang buhay. At minsan talaga tumatiming. Pag ganun kasi ang kaaway eh. Parang pagka, dun ka pa nga niya mas tina-target pag nakaschedule ka. Pero ako, ang naging oo nga. reminder sa akin, sa ganyan, is hindi ako magpapaapekto or hindi nakadepende yung pagse-serve ko sa Panginoon kung ano mang estado ng buhay ko. Parang nakadepende siya kung anong klaseng Panginoon siya sa buhay ko. Na parang, kasi pag naintindihan mo na hindi yun binigay ng Panginoon sa'yo, for example, meron kang situation na kinakaharap. Pag naintindihan mo na hindi niya yun binigay sa'yo ng walang purpose, hindi ka masyadong maapektuhan. At first, siguro mabibigatan ka, maiiyak ka, gano'n gano'n naman talaga bilang tao. Pero at the end of the day, mare-remind ka na, "Ay, inallow 'to ng Lord, so bakit ako magwo-worry?" So parang hindi siya magiging reason para hindi ako magpatuloy sa ministry. Ewan ko kung naaalala mo, dati sa ministry, Dance, sa dance, 'di ba? dance. Merong darating talaga yung panahon na, "Ate, hindi ko po talaga kaya." May mga taong magsabi, "Ate, hindi ko po kaya kasi medyo mabigat po yung heart ko." Natandaan ko, ang tinuro kasi sa'kin ng dati kong leader, si Teacher Ana, na mas 'pag nga nabibigatan ka, parang dapat nga mas lalo kang kumapit sa Panginoon, eh. Parang, 'di ba sabi nga din ni Pastora, tayo para tayong isang walis. So, dapat 'pag nahihirapan ka, hindi ka dapat humihiwalay. Kailangan lagi kang nandun lang sa flock na meron ka. Dapat hindi ka lumalayo sa Panginoon. Kasi minsan, ang nagiging ang nagiging, parang, ang nagiging way natin para maging okay, minsan akala natin, "Ay, titigil muna ako sa ministry." Ay, ako, guilty rin ako diyan na parang minsan gusto ko nang mag-stop. Pero nare-remind ako ng Panginoon na hindi nga, eh, dapat nga mas lalo nga akong mag-cling sa mga kasama natin sa Panginoon. Parang hindi ako dapat mas lumayo. Kasi 'pag weak ka, mas naniniwala ako nagiging target ka ng kaaway. So, hindi siya nagiging reason sa'kin. Dati siguro nung bata ako, pero habang nagma-mature ka, matututunan at matututunan mo na hindi porket hindi ka okey, hindi ka tutuloy sa kung ano man yung mga responsibilities na binigay sa'yo ng Panginoon. So, mas madali sa'yong ma-distinguish. Pero hindi ko sinasabi na madali. Mahirap ka din talaga. Kailangan mo talaga ng matinding faith kasi minsan kaya ng, sabi nga 'di ba, kaya ng, spirit mo, pero yung katawan mo weak. Pero ang maganda, meron kang source of strength, eh, at ang Panginoon yung magiging source of strength mo. So, Yun. magpapatuloy ka talaga sa ginagawa mo, hindi siya magiging reason para mag-stop. Kaya nga po 'di ba, the power of God is made perfect Yes. in our weaknesses, 'di ba? Yes. Dun mas Amen. mahina, parang ang gandang reminder nun na mas Mm. mahina ka ngayon, pero diyan nga, diyan Yes. naman talaga yung purpose nung bakit Nagso-show. tayo may Lord, eh. Kasi mahina tayo Yes. and Amen. we can cling perfectly on Him. Hindi rin natin ini-invalidate yung parang nararamdaman ng bawat isa. Kasi Mm. unang-una, hindi tayo pare-parehas ng pinagdadaanan, hindi tayo pare-parehas, Yes. 'no. Meron talagang mga tao May na levels. sobrang Yes. bigat talaga to the point na, ang hirap talaga kahit bumangon man lang sa kama, 'no. So, Mm. yung mga gano'ng klaseng problema talaga, mahirap talaga siya, 'no. Pero sa akin, lalo na sa mga nagdaan sa mga gano'n, ang ginagawa ko talaga is ano ko talaga, parang sino-surrender ko talaga. Yung Mm. kung ano yung nangyari sa'kin nung mga time na yun na kahit sobrang hirap, yun nga, parang kahit nagse-serve ako, na kahit sa tingin niyo na nakikita niyo kami dito sa stage na tumutugtog kami, kumakanta kami, Mm. 'no, hindi rin naman kami mga ano, parang perpekto na Laging tao. okey. Kahit kami may mga pinagdadaanan kami, meron kaming mga hinanakit sa buhay. Pero, babalik ako dun sa una kong sinabi kanina,
yung kung saan ako kumukuha ng joy, yun nga yung sa pagse-serve ng Lord. Kasi kahit may gano'n akong problema, Mm. kahit ano, parang may dadating sa point, di ko alam kung na-experience yun na 'to, dadating sa point na sa sobrang saya mo mapapaiyak ka na lang. Kahit praise yung Yes. kinakanta, umiiyak ka. Di ba yung mga gano'n 'no, ang sigla nung kanta pero umiiyak ka 'no. Yun, napagdaanan namin yung mga time na yun. Hindi dahil sa sobrang ganda nung kanta or, sobrang ano, ang saya sa feeling na ang daming mga taong masasaya 'no, pero Power. yung power ano, parang power ng Holy Spirit, Mm. unang-una, and yung kung paano talaga ano, parang, sinulat nung Lord yung testimony mo sa buhay. Darating at darating sa point talaga na, ipapaalala niya sa'yo na mare-realize mo, "Oo nga 'no, mas better pala 'to sa mga nagiging problem ko 'no." So ang advice ko or parang ang masasabi ko sa mga ka-faith natin, if ever man na makaramdam kayo ng gano'n or feeling niyo talaga na ano, na ano muna, parang hindi muna ako mag-church ano, Mm. ah, masama yung pakiramdam ko, hindi ko kaya na humarap, Yes. saka na lang kapag ano, masaya na ulit ako 'no, 'pag okey na ako. Pero ang pinaka the best talaga is yung i-surrender natin sa Lord 'no, yung mga problema natin, yung mga hinanakit natin. Oo, mabigat, pero, puwede tayong gumamit ng place, itong church natin 'no, para, makipag-fellowship sa iba kasi Mm. minsan ang kailangan lang natin kausap, tapos biglang gagana pala yung loob natin Yes. 'no. Especially, sa mga leaders natin, sa pastor, sobrang nakakagaan talaga 'pag ano, May nakakausap tayo ng wisdom, ibang eh. tao. Kaya ang advice ko is, 'wag natin i-separate yung sarili natin. Hindi tayo naiiba, lahat tayo may kanya-kanyang Yes. pinagdadaanan na iba mas mabibigat pa 'no. Pero ayun, ang advice ko talaga is surrender talaga natin sa Lord yung mga pinagdadaanan. Yun, surrender. Yes, surrender. Yes. Everyday Mm. surrender. And in doing that, mas may peace. At Mhm. yun po yung naririnig ko sa inyong testimony. So, Mm. mas may peace kasi Mm. nandito si Lord, eh, 'di ba? Yes. May relationship tayo sa kanya. Kahit anumang circumstances 'yan, Mhm. hindi dun nakadepende, tama Ate Glads. And nakabase tayo sa kung gaano Mm. siya Yes, kadakila sa ating kabuti. Yes. buhay. And yun. So, talking about peace po, what does choosing peace look like in real life? At peace ako while nag-work ako, and kapag, ginagawa ko yung iba't ibang bagay 'no. Para sa'kin gano'n yung peace. And, ah, kung i-ano ko naman siya 'no, sa life ko, para sa'kin yung peace na binigay sa'kin ng Lord, katulad nung mga sinabi ko kanina, yung binigyan niya na ako ng assurance ng salvation. Kasi, yun yung pinaka-ano sa'kin, eh, parang main, reason na alam mo kasi yung mundo kasi natin ang gulo na. Parang at some point talaga nung 'pag nagbo-browse ako sa social media na ang gulo, may patayan, merong Kaliwa't kanan, kaya no? nga kaliwa't kanan, ang hirap ng, ah, to be honest, may ano na ako, parang, may ano na ako, pag-isip na ako before na umalis na lang kaya ako ng Pilipinas, medyo magulo dito. Pero di mo alam sa ibang bansa gano'n Mas din 'no, magulo rin. iba-iba lang ng problem 'no. Pero yun talaga yung nagbigay sa'kin ng peace nung time na yun, nung sobrang ano na ako, confused, and sobrang, naano na ako sa mundo 'no, yung ano talaga, yung assurance na binibigay sa'kin ng Lord na parang sinabi niya na 'to, eh, na yung world talaga natin sobrang magulo na. Yes. Wala na tayong wala na tayong ano, solusyon diyan. Kaya ang kailangan lang natin gawin is kailangan natin i-share yung ano, parang, yung, salvation 'no. So, yun lang talaga yung pinanghahawakan ko na darating talaga tayo diyan, expected na natin 'yan na magulo, pero yung promises talaga ng Lord yung nagbibigay sa'kin ng ano, ng, Hmm. peace sa pang-araw-araw ko. Choosing peace, para sa'kin it means ano, eh, hindi lahat papatulan mo. Mm. Parang, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, yes, normal sa buhay may mga
conflicts, may mga Mm. misunderstandings. Pero at the end of the day, ang pinaka-source kasi ng peace natin si Lord, eh. So, kahit ano man yung situation na yun, ang pinakagagawin mo na lang talaga ipagpasa Diyos. Mm. Parang ikaw na Lord bahala kasi wala naman akong magagawa diyan, eh. Parang yun ang akin at saka katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi natin kontrolado yung mundo, hindi natin kontrolado yung sinasabi ng mga tao, yung isip nila. Ang pinakakontrolado natin is tayo, sa sarili natin. Ano yung magiging response natin? Sabi nga ni Kuya Ian, yung mundo natin magulo na yan, eh. Parang Mm. minsan nga ayoko na lang mag-social media kasi parang Mm. wala ka namang makikitang maganda, sobrang dami na. Pero siguro ang mahalaga sa atin yun nga, at peace ka kasi merong Diyos na in control sa lahat ng nangyayari. Alam mo sa sarili mo na, okey magulo man yung mundo, alam ko na in control pa din ang Lord sa lahat ng nangyayari sa atin. So, hindi siya dapat isipin, parang gano'n. Mm. Hindi siya worth it na isipin para magkaroon ka din ng peace sa sarili mo, mas magaan kasi sa buhay. Yun yung iniisip mo lang ah, yung mga makakabuti sa'yo, hindi mo iisipin yung mga makakapagpabigat sa'yo. Amen. Gano'n Kasi nga, 'di talaga. ba, kontrolado naman ni Lord Yes. Mm. Ba't ka lahat, eh. matatakot? Parang ba't ka matatakot, eh, andito ako parang sinasabi ng Lord, andito ako. Mm. Kaya Kaya iyon, napakaimportante. yes, Choosing God is choosing peace. yes. Ako Mm. naman in my line of work po talagang nate-test rin yan sa Mm. peace na yan. Mm. And nakikita kasi din namin yung statistics ng mga Yes. students Mm. based on studies, 'di ba? So, ang take ko palagi, essential yung peace para sa amin. Paano ba tayo magre-respond, 'di ba? Paano ba natin titingnan sa kabila ng gulong nangyayari at titingnan natin at the same time yung next generation Mm. na hindi puwede tayo, makipaggulo din, eh, 'di ba? Wala ng Mm. peace, Oo. makikipag-away din tayo. Tingnan natin yung next Mm. generation na ano, na ano, sila yung next in line na puwede nating Mm. share-an at Mm. ng light, yung kaninang pinag-uusapan natin na love, joy, patience, puwede pa nating ano, Mm. i-pass sa kanila yun. So, Yes. napakaimportante na tayo din as adults, Tama. as Christians Mm. especially, ay alam natin yung importansya ng peace and when choosing God is choosing peace. Yes. And ito po siguro dito na rin tayo magla-last 'no. Thank you po sa mga ni-share niyo. Pero ito pong last question natin is, how do you wait patiently when God's answer is not yet clear? Yung mga Mm. unanswered prayers natin na Hmm. hindi pa rin, Lord, hindi pa rin ba 'to? Nasuki ako diyan. Suki ako na ganyan ng mga ano, paano tayo hihintay, tama ba? Paano tayo natin ano. Ang sa akin lang, sa life ko talaga, may mga desisyon talaga ako sa buhay din na ano, na may mga regrets din ako minsan 'no, na sana Mm. kung naghintay pala ako, baka mas better yung ano, yung, maging outcome 'no. Pero lagi naman kahit ano namang desisyon natin sa buhay, lagi naman kontrolado ni Lord 'yan, 'di ba? Pero ayun nga, best talaga na na maghintay especially sa mga moment kahit na, walang sinasabi na assurance si Lord na na para sa'yo 'to yung isang bagay na yun. Kasi 'pag may mga times na humihingi tayo na, "Lord, ganito yung gusto kong mangyari sa buhay ko, ganito yung" tapos hindi niya binibigay, parang meron yung personal testimony ko diyan, nasabi ko na actually kanina, na ayaw niyo ba akong pag-aralin? Bakit Mm. ano na ba ako, parang ang conclusion ko na agad magtrabaho na lang ako. Kasi after mag-close nung, door nung sa school na gusto kong pasukan sa Manila, parang ang conclusion ko nun ay, gusto siguro ng Lord na ano or kailangan ko na lang talagang mag-work 'no, parang and then after that, ifi-figure out ko na lang on my own. Pero sobrang yun, I can, testify talaga nung nag-wait ako ng ng ano, ng time na hindi ako nag-apply or something na sabi ko, gusto ko talaga mag-aral, eh. Parang Hmm. actually gumawa ako ng paraan na paano kaya, parang,
nag-apply ako ng work, siguro part-time student, puwede mag-work sa'kin 'no. Pero the best yung paghihintay ko na yun kasi nga dito sa church merong foundation. Nag-try lang naman ako 'no, parang actually hindi nga ako nag-expect na ano, Natata na matatanggap ako kasi nga, ang expectation ko dati sa mga scholar matatalino. So, hindi ko naman minamalit yung sarili ko pero, parang tingin ko hindi ako worthy 'no. Pero yun yung sagot ng, Diyos sa'kin. Kaya kita sinara dun kasi nga Ito eto para yung sa'yo. para sa'yo. So, magiging leader ka sa church na 'to, possible kasi baka 'pag mag-Manila ka baka ibang church ka naman. 'Di ba? Parang hindi naman sa ano 'no, sa pang-ano sa ibang church 'no, pero, ayun yung parang navi-visualize ko, eh. Kasi parang nung tinitingnan ko, Lord what if kaya kung hindi ako naghintay, finorce ko yung sarili ko sa ibang school sa Manila or naging independent ako, ano yung magiging outcome? Ano kaya ako ngayon? Ah, Magiging leader pa kaya ako? Follower pa rin ba kaya ako? Or ganito pa rin ba yung buhay na sobrang blessed ko dahil nga na ano na na sinunod ko yung plano mo, 'no? So may mga gano'n, 'di ba? May mga what if, eh. Parang what if kung hindi ako naghintay na pinursue ko talaga yung sarili ko, 'no? Pero, yun nga, masasabi ko talaga na suki ako ng paghihintay kasi, yung pag yung growth kasi hindi kasi siya minamadali 'no, parang Hmm. over time and thankful ako na dito ako sa church lumaki 'no, na from teen naging adult 'no. Isa sa mga isa sa mga benefits ng paghihintay is yung growth 'no. Kaya ayun, thankful ako sa Lord na yung, waiting time ko is, ah sobrang worth it. Kahit sa kahit sa ibang mga nagpe-pray diyan 'no, sa atin 'no, sa mga pinagpe-pray natin na, maraming ano, magandang dahilan para maghintay 'no. Unang-una is wala namang naghahabol sa atin lalo na kung ano 'yan, materyal na bagay 'no, kung wala namang hindi naman natin ano 'yan, tawag dito, hindi naman natin ikakamatayan na wala yung ganyang bagay. Bakit natin mamadaliin 'no? So, yung mga gano'n, or hindi man natin kailangan 'no, so may mga gano'ng bagay pa. Kaya ayun, for me yung paghihintay talaga is pinakasulit kasi yan talaga yung pinaka-best na design ng Diyos, yung ano, yung pagwe-wait. Na parang bibigyan ka na lang ng wisdom ni Lord na, "Anak, hindi ko talaga siya mabibigay sa'yo as of now, or hindi ko siya mabibigay sa'yo anak kasi meron akong mas magandang plano sa'yo." So siguro na mas dun na lang ako mas nagfo-focus sa may plano ang Lord sa buhay natin. Hindi naman kasi ano, hindi naman talaga lahat ng plano ng Lord nakikita natin. Sabi nga natin 'di ba, hindi naman parehas yung pag-iisip natin sa pag-iisip ng Lord. So minsan kahit hindi natin nakikita, ang mahalaga patuloy tayong magtiwala. Still yung mga prayers na alam mo yung nasa puso mo talaga, hindi mo siya titigilan ipag-pray, eh. And darating ang panahon bibigyan ka na lang ng wisdom ng Lord na, "Anak, hindi talaga siya para sa'yo or hindi yan para sa'yo kaya hindi ko yan iaalaw." So, siguro ang masasabi ko sa mga ka-faith natin na, may mga katulad ko na meron ding mga prayers na matagal na siyang pinagpe-pray. So, wag tayong, tumigil na mag-pray. Then, wag din tayong, mawalan ng tiwala sa Panginoon. And yung delay na yon tandaan niyo po, lagi talaga siyang merong reason bakit dini-delay ng Lord. It's a preparation and minsan nga protection niya yun sa atin bilang mga anak niya. Kasi ayaw niya na nasasaktan tayo, ayaw niya na hangga't kaya niya na pigilan na masaktan tayo, ganun klaseng God si Lord sa akin, eh. So, yun ang iniisip ko na lang na okey lang kung hindi pa binibigay ng Lord sa'kin, may purpose kung bakit hindi niya yun binibigay sa akin. Isa din sa gusto kong i-share na habang while waiting patiently, napakaganda nung examples na na-share niyo po na ano, you worship. 'Di Yes, ba gano'n naman, eh, we worship while while you wait. we wait. Kung meron kang pinagpe-pray at hinihintay, Hmm, gawin mo muna yung dapat mong gawin. Kung ako ay worshipper ng Lord, magwo-worship muna ako sa'yo. Kung yes. ako ay teacher, gagawin ko ng may excellence yung trabaho ko Mm. as a teacher. So,
kung ikaw ay estudyante, mag-aral ka ng mabuti, di ba? So, we worship while we wait. It's either yes, no, or wait. Yes. So, maraming salamat po, Kuya Thank you. Ian and Ate Glads. Congratulations po again kay Ate Glads sa new Thank you. chapter ng life nyo. And lagi kaming thankful kasi kapag may mga ganito, sa totoo lang, di ba? Yes agad eh. So, hindi ka, parang sobrang generous nung sa Yes. gift nyo po in sharing, lalo na sa mga youth natin. And kay Kuya Ian po, maraming salamat despite of your busyness. Sobrang visible nung ministry ng YA. Lalo na especially sa pagpasok ng mga year na to, ng mga fellowship. Sobrang dami po Yes. namin natututunan din. Lalo na ako na fresh grad. Ang daming practical na kailangan malaman sa pagtatrabaho. Di ba? So maraming salamat po. Siguro thankful. Thank you Lord kasi Maganda experience to, no? Parang na-share namin na mas nakilala nyo kami, na hindi lang kami yung mga nakatayo dito sa harap na nagsiserve, no? Na, yun, may mga natututunan din kaming ibang bagay sa inyo, sa mga ka-faith natin, and sa ating mga leaders, no? And thankful din ako na hopefully na hindi pa 'to yung una, no? Ito yung huli, no, ng episode namin dito. Abangan namin yung mga ibang topic kasi yun, hopefully ma-share din namin. So yun, thankful ako. Thank you, Lord, kasi part ako ng family na to. Itong faith family. Kasi dito na ako lumaki, sobrang dami ko ng, tama ba? Sobrang dami ko ng milestone dito sa church na parang dito ako natutong magkaroon ng unang ministry, dito ako nagkaroon ng, alam mo yun, nagkaroon ng unang na-handle na ministry, dito ako unang naka-handle ng cell group, dito ko rin unang nakasama yung magiging asawa ko. So, ang dami ng milestone. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi sobrang blessing na part ka ng isang church or itong ministry. Kasi ito, parang hindi lang siya basta church, hindi lang siya basta religion, para siyang relationship. So, nagpapasalamat ako kasi bukod sa family mo, sa extended family mo, meron kang tinatawag na faith family church. Meron kang tinatawag na faith family na, alam mo yun, alam mo na hindi ka nagkakamali na nandito ka sa lugar na to. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi nandito ako. So, yun ang pinagpapasalamat ko kasi alam ko, sabi nga ni Kuya Ian kanina, 'di ba? Paano na lang kaya kung natuloy siya sa Manila? Paano kaya kung hindi ako part ng, alam mo yun, ng church, kung hindi kami napunta talaga dito, ano kaya ang buhay ko? So, sobrang nagpapasalamat ako sa Lord kasi inallow niya na maging part ako ng church na to. So, sobrang thankful ako sa Lord. Yan, thank you po sa inyo. Thank you po, Ate Glads and Kuya Ian. Palakpakan po natin. Maraming salamat. And thank you, Ka-Faith, for tuning in. And that wraps up our episode 1 with the theme, Walking in the Fruit of the Spirit. Thank you, Ka-Faith. See you in our next episode. Bye-bye. Bye! Thank you.